Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4511. Pagkatapos, tuluyang naglaho ang mala. Diwat ang kaluluwa ni Empress Nua. Iniiwan ang isang magandang pagkahulma ng isang jade. Ito ang jade na kakabanggit lang ni Empress Nua. Nakaramdam ng lungkot at lumbay si Daryl. Kamahalan, huwag kang alala, mabubuhay ang nang mabuti at susubukan ko ang lahat ng makakaya. Kung pigilan ang gagawin ng mga demonyo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinuha ang jade at nilagay ito kung saan. Dahil sa pagsalin ng paglinang ni Empress Nua, nakaramdam ng walang humpay na lakas. Si Daryl, hindi siya kinakabahan tulad ng dati, pero malakas ang loob niya ngayon. Kailangan niyang mabuhay at makahanap ng paraan para makatakas sa lugar na ito. Mag-iimbestiga na sana si Daryl sa paligid. Gayunpaman, narinig niya ang isang ugong mula sa likuran na siyang tunog malapit kung saan siya nakatayo. Mabilis na lumingon si Daryl at napatigil. Nang makita ang sitwasyon sa likod niya, hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Sa walang katapusang kadiliman sa likuran niya, mayroong isang malaking dragon na lumulutang sa hangin. Ang dragon na ito ay may kakaibang itsura na may tinidor na sungay sa ulo nito, at ang puwang sa pagitan ng leeg at likod nito ay natatakpan ng pulang balahibo. Bukod dito, ang mga kaliskis sa buong katawan nito ay talagang lumago laban sa butil. Ang dragon ay ilang daang metro ang haba at ang malaking ulo nito ay nakatitig kay Daryl. Ang mga mata nito ay nagniningning ng isang madilim na pulang ilaw na nagpapasaya sa mga puso ng mga tao. Malinaw, ang dragon ay ang gumawa ng malaking dagandong ngayon. Sa pagtingin sa dragon, si Daryl ay natigilan ng kaunti bago niya napagtanto ang nangyari. Napangiwi siya sa pagtataka. Ito ay isa sa 4 na masamang hayop na binanggit ni Empress Nua. Kahit na mukhang medyo kakaiba, mukhang dragon pa rin ito. Walang kamalayan si Daryl na mayroong isang Mirage Dragon sa harap niya na naiiba sa anumang dragon na nakita niya dati. Ang Mirage Dragons ay isa sa 4 na masamang hayop. Ito ay may kakayahang mahulaan ang hinaharap at ilabas ang hangin na bumubuo ng mga mirage. Sa makatuwid ang pangalan nito. Habang si Daryl ay nasa pagkabigla pa rin, ang dragon sa harap niya ay pinakawala ng isa pang bingi na umungol. 10,000 taon. Haha, 10,000 taon. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang tao sa Infernal Shadow Prison. Binuka ng Mirage Dragon ang kanyang madugong bibig at sabi sa nakakabinging boses. Habang nagsasalita siya, ang Mirage Dragon ay tumingin kay Daryl taas at baba at nagpatuloy, "Ikaw isang tao, bata ka pa pero hindi mahina. Ngayon pwede mong isakripisyo ang sarili mo at hayaan mong gawin kitang pagkain ko." Sa oras na matapos siyang magsalita, ang galaw ng malaking katawan niya ay gumawa ng ipu-ipo patungo kay Daryl. Nagulat si Daryl at nagalit. Ang bagay na ito ay talagang masama. Hindi nila kilala ang isa't isa pero gusto nilang kainin si Daryl. Sa oras na nagtagpo sila, "Narinig ko na isa ka sa 4 evil beast. Gusto kong makita ang kakayahan mo." Nanatiling nakatayo si Daryl at malamig niyang sabi. Habang nagsasalita siya, pinakawalan niya ang kanyang panloob na enerhiya at nagsimulang makipaglaban sa dragon sa mid-air. Kalahating oras na ang nakalilipas, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng dragon ay masyadong nakakatakot, ngunit ngayon sa pagsasanib ng kaluluwa ng engkanto ni Empress Nua, hindi na siya natatakot. Samantala, sa Yellow Sea Continent sa Nine Mainland, 12 ng mga tao ang dahan-daang lumipat patungo sa kalsada ng bundok na malayo sa famed Sword Manor. Lahat sila ay nakasuot ng itim na sandata at may mahabang mga espada na nakabitin sa kanilang mga baywang. Lahat sila ay napakalakas. Sila ang mga elit ng maharlikang hukbo ng lungsod ng South Cloud. Ang kanilang pinuno ay nagsuot ng sandata ng pilak at may isang kahangahangang, marilag na aura.
Ito ay si Sergio, sa ilalim ng mga utos ni Morticia. Nagpasya si Sergio na harapin muna ang kontinente ng Yellow Sea, at ang maimpluwensyang famed Sword Manor, sa kontinente ng Yellow Sea ay natural na naging kanyang unang layunin. Sa sandaling iyon, isang kawal na hari ang bumangon at humingi ng mga tagubilin, pangkalahatan, pagdating namin sa famed Sword Manor, diretso ba nating atakihin at pilitin silang sumuko? Mas madali itong sabihin kaysa gawin. Maraming mga tao sa famed Sword Manor, hindi natin sila basta-basta makakalaban, pag-alit na sabi ni Sergio. Pagkatapos, isang tusong ngiti ang nagpakita sa gilid ng kanyang bibig. Narinig ko na ang famed Sword Manor ay hahayaan ang mga susunod na mamumuno sa linya, si Parker, ang papalit bilang susunod na leader sa Manor. Pwede natin siyang gamitin, hanggat kaya natin siyang mapatamba, hindi natin kailangang matakot sa famed Sword Manor nang hindi sumusuko. Kabanata 4512. Mayroong walang magawang tingin sa mukha ni Sergio. Ayon sa plano, kailangan niyang direktang pangunahan ang sundalo para magkaroon sila ng control sa Nine Mainland, pero hindi sumang-ayon si Morticia. Dahil malaking layunin ito, madaling magiging dahilan ito sa buong puwersa sa Nine Mainland na hindi pumanig sa kanila, kaya kailangan niyang umakto ng palihim. Nang marinig ito, hindi mapigil ang matawa ng mga gwardiya. General, ang talino mo. Narinig ko na isang magandang babae si Parker. Kung makakayanan nating mahuli siya, pwede mong pagpiestahan. Ang ganda niya. Tama ka. Ang mga alita ng maharlikang gwardya ay pinatutuwa siya. Kahit na naging general ngayon lang si Sergio, ang mga taong nakakakilala sa kanya ang medyo nakakaalam kung anong klaseng tao talaga siya. Hindi lang siya malupit at walang pinapatawad, pero malabag din siya. Sa kasong iyon, ang mga maharlikang sundalo na ito ay natural na alam ang kanyang kagustuhan. Ngumiti si Sergio nang marinig niya ang mga nag-aalab na komento at kumaway sa kanyang kamay. Napakaganda. Hanggat sinusunod mo ako ng buong puso, ipinangako ko na magkakaroon ng sapat na magagandang kababaihan at kasaganaan na lumibot para sa lahat. Nabalitaan ng tsismis na si Parker Johan ay isang may talento at magandang babae. Siya ay isang sikat na kagandahan sa kontinente ng Yellow Sea. Naramdaman ni Sergio na dapat magkaroon siya ng magandang hitsura sa oras na ito nang makilala niya siya. Sa isip niya, kinuha ni Sergio ang mapa at tiningnan ang lupain. Pagkatapos, inutusan niya, pumunta tayo sa maliit na bayan malapit sa famed Sword Manor upang magpahinga. Bago pumasok sa bayan, dapat mong baguhin ang iyong mga damit at huwag ilantad ang iyong pagkakakilanlan, maunawaan. Oo, General, 12 ng mga elite ng hukbo ng hari ang sumagot ng magkakaisa, at pagkatapos ay sumunod kay Sergio sa bayan. Samantala, sa famed Sword Manor, nakaupo si Jacob sa pangunahing upuan. Sa bulwagan na may malubhang pagtingin sa kanyang mukha, ang kanyang kilay ay natatakpan ng isang layer ng melancholy. Ang mga matatanda ng manor ay nakaupo sa magkabilang panig ni Jacob. Sa kanang bahagi ni Jacob umupo ang mapayat na figure. Ang malinaw na dilaw na bestida ay hindi mate at tago ang kanyang nakakaakit na figure, pero ang maamo niyang mukha ay medyo seryoso. Ang paligid sa bulwagan ay medyo solemn na. Noong kalahating taon, gumawa ang Skylar ng bagyo sa 5 Poison Sect. Sa parehong oras, ang lahat ng mga sekta na tumungo sa kanya, at kahit ang famed Sword Manor, kahit ang gustong gawin ng Skylar ay tuluyan ng nasira, lahat ng mga sekta ay nagdusa ng malaking pagkawala. Sa oras na iyon, maraming mga disipulo ng sundalo ng famed Sword Manor ang nawala sa laban. Kahit pagkatapos matapos ang bagay na iyon, nagsimulang itago ng famed Sword Manor ang lakas nito at nagtago. Sa parehong oras, pinatutuunan din nila ng pansin ang sitwasyon sa lugar. Isang araw ang lumipas, mayroong balita na ang maharlikang pamilya ng South Cloud ay nasa ilalim ng kontrol ng demonyong lahi. Dagdag pa ron, si Yvette Empress ng New World ay
anunsyo sa publiko na magiging kakampi ng demonyong lahi. Nang malaman ito, ang mag-ari ng manor, si Jacob, ay nagulat at agad bumalot sa mga mas nakakatanda para pag-usapan ang ganitong bagay. Lahat kayo, ano sa palagay mo ang sitwasyon sa Nine Mainland? Sabi ni Jacob. Pagkatapos, ang mga matatanda ay nagpalitan ng sulyap sa isa't isa bago magsalita ng isa't isa. Mas mahusay kaming maghintay at makita. Sa palagay ko mas mabuti para sa amin na makipag-ugnay sa iba pang mga sekta sa lalong madaling panahon upang maging bantayan kung maghintay lang tayo at makita. Pagkatapos ng lahat, ang lahi ng demonyo ay mapaghangad at tiyak na makikilahok sa mga gawain ng Nine Mainland muli. Pagkatapos ng lahat, ang nangyari sa Skylar ay isang mabuting halimbawa, ngunit nakipag-ugnay na kami sa iba pang mga sekta. Kaya, ano ngayon? Ang mga matatanda ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Sa wakas, ang isa sa kanila ay nag-isip ng isang bagay at tumingin kay Parker. Miss, mayroon kang isang mahusay na relasyon kay Daryl. Mas mainam kung nakipag-ugnay ka sa kanya. Maraming beses niyang hinarap ang krisis sa The Nine Mainland. Kung nandoon siya, hindi siya matatakot sa demonyong lahi. Ang mga mata ni Jacob at ang iba pang mga matatanda ay nakatuon din sa kanya. Mahigpit na kinagat ni Parker ang kanyang labi at mapait na sabi, wala na akong naririnig mula sa kanya simula nang matapos ang insidente sa 5 Poison Sect. Nang sinabi niya ito, medyo namula ang kanyang mukha. Siya at si Daryl ay magkaibigan lang pero ang tatay niya at mga nakakatandang kapatid ay nakatingin sa kanya na parang may nangyayari. Nakakahiya ito. Ang mga nakakatanda ay nadismaya nang marinig ang sagot niya. Kung hindi makontak ni Parker si Daryl, ano nang gagawin niya kung ganoon? Kabanata 4513. Si Jacob ay nakahinga ng maluwag at tumingin sa kanya ng may ngiti. Parker, ano sa tingin mo ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon? Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal nang sinabi niya ito. Pinag-isipan ni Parker ang tungkol dito. Nang ilang sandali at seryosong sabi, sa tingin ko ay tama ang Great Elder. Hindi tayo makakaupo at maghintay sa kamatayan natin na dumating. Kailangan nating kontakan ang ibang sekta muna para maalagaan natin ang isa't isa. Maliban pa roon, kailangan nating magpadala ng kung sino sa hukbo ng Carter para malaman kung nasaan si Daryl. Kahit na babae si Parker, matalino siya at kalmado. Sobrang nakontento si Jacob sa sagot ni Parker at sangayon na tumango. Pareho tayo nang iniisip, gawin natin ito. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid at sabi sa mga nakakatanda, para magpaghandaan ang paparating na panganib. Simula ngayon, plano kong maglinang ng seklusyon. Hindi magagawa ni Parker na pangunahan ang lahat ng nangyayari sa manor. Nang matapos siyang magsalita, tiningnan niya ang kanyang inaasahan. Ang kanyang anak na babae ay lumaki at magiging susunod na pinuno ng manor. Kailangan niyang harapin ang maraming bagay. 0 ang iyong kahusayan. Ang mga matatanda ay tumingin sa bawat isa at tumango ng magkakaisa. Nanginginig ang maislan na katawan ni Parker at may magkasalungat na ekspresyon sa kanyang mukha. Ama, natatakot ako na hindi ko magawa ng maayos. Masyado siyang bata upang kumuha ng malaking responsibilidad. Ano ang kinakatakutan mo? Ngayon na, ikaw ang batang master ng manor. Mayroong ilang mga kasanayan na kailangang maparangalan. Bukod dito, tutulungan ka ng nakatatandang konseho sa iyong mga gawain. Bukod, kailangan kong pagbutihin ang aking mga kasanayan sa paglilinang. Kailangan mong maunawaan na mahalaga na magkaroon ng isang kaalyado sa kaso ng anupaman, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang maging malakas sa iyong sarili, sabi ni Jacob. Huminga ng malalim si Parker at tumango. Naiintindihan ko, Ama. Pagkatapos magsabi ng ilang mga salita, umalis siya sa bulwagan at nagsimulang maglinang ng seklusyon. Pagkatapos umalis ni Jacob, utos ni Parker, Elders, magpadala kayo ng tao sa hukbo ng Carter, at pagkatapos kontakan ang ibang mga sekta. Huwag
niyong gawing uli ang kahit na ano. Opo, young master, sigaw ng mga nakakatanda. Kalaunan, ang mga nakakatanda ay umalis isa-isa. Nakatayo sa bulwagan, si Parker ay tumingin sa kalangitan sa labas. Nang may nag-aalalang ekspresyon at hindi may kumparang katatagan ng loob. Siguradong nagtatrabaho siya ng mabuti para gawing mas malakas ang Famed Sword Manor. Sa pagkakataong iyon, ang maliit na bayan hindi malayo sa Famed Sword Manor, pinalitan ni Sergio ang kanyang casual na kasuotan at tumayo sa harap ng bintana ng hotel room na nakatapat sa Famed Sword Manor sa hindi kalayuan. Nawala ang isip niya. Mas maaga, ipinadala niya ang lahat ng kanyang mga tropa ng hari upang siyasatin ang sitwasyon sa Famed Sword Manor. Kahit na si Sergio ay hindi pa sanay sa mga taktika sa digmaan, alam niya ang prinsipyo ng pagiging handa. Tulad ng sinasabi, kapag alam mo ang iyong sarili at ang iyong kaaway, maaari kang maging walang talo. Sa sandaling iyon, ang pintuan ay itinulak ng bukas at maraming mga gwardya ang mabilis na lumakad. Guru, tumingin lang kami. Ang Famed Sword Manor ay mababantayan, at maraming mga alagad ang nagpapatrolya. Pabalik-balik, mahirap sumilip, isa sa mga gwardya ng hari na magalang na sinabi, upang maiwasan ang kanilang pagkakakilanlan na nakalantad, sinabi sa kanila ni Sergio na huwag tawagan siyang General, ngunit tawagan siyang Master sa halip. Sumimangot si Sergio at isinumpa sa kanyang puso. Pinlano niyang masira sa Famed Sword Manor ng lihim sa gabi at makuha ang Parker upang pilitin ang buong Famed Sword Manor na sumuko. Gayunpaman, ngayon tila hindi gagana ang planong ito tulad ng naisip niya. Habang nakaramdam na sila ng nalulumbay, ang iba pang mga tropa ng hari ay nagbalik din sa isa't isa. Master, naimbestigahan namin ang Swordcasting Valley, at napalakas namin ang mga patrolya roon. Hindi kami makasilip, pero ulat ng isang maharlikang gwardya. Pagkatapos, ang gwardya ay binago ang usapan at patuloy, may nahanap kaming tagong kuweba sa hindi kalayuan mula sa Swordcasting Valley, na siyang ginagamit bilang sekretong base natin. Umismid si Sergio at hindi makapaghintay na sabi, sapat ba na iulat ang kuweba? Talagang wala ka bang isip? Habang nagsasalita siya, nagningning ang mga mata niya. Nakaisip siya ng kung ano at mabilis na kinuha ang mapa. Sa sumunod na segundo, tinanong ni Sergio ang lokasyon ng kuweba. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, isang nakakamanghang plano ang pumasok sa isip niya. Kabanata 4514. Kinuha ni Sergio ang anti-gang espada at pinasa ito sa isa sa kanyang gwardya. Panipi, kuhain niyo ang espadang ito at magpanggap na ibenta ito malapit sa Famed Sword Manor. Tandaan niyo, mas maraming tao na maakit niyo, mas maganda. Siguraduhin niyong maakit ang atensyon ng Famed Sword Manor. Kapag pinadala ka ni Parker, sabihin niyo na nahanap niyo sa kuweba ang espada, at pagkatapos ay gabayan niyo siya sa kuweba. Hindi mapigil ang tumaas ang tingin ni Sergio sa kanyang sarili nang sinabi niya. Kilala ito sa lahat na ang anti-gang espada ni Sergio ay regalo na pinili ni Morticia mula sa kayamanan ng South Cloud Royal Family bago niya ito. Ihanda ito ay sinabi na ang imperial na espada ay isa sa mga emperador ng South Royal Family ilang libong taon ang nakalipas. Ang kalidad ng espada ay hindi basta-basta. Kung makikipagpalitan siya sa ibang tao, ang paraan ay maaring matagumpay. Ngunit naniniwala siya na siguradong kakagat si Parker sa patibong. Tsaka, ang Famed Sword Manor ay sikat sa pagpapanday ng mga espada sa Nine Mainland. Kung alam niya na ang isang tao ay may hindi ordinaryong anti-gang sa kuweba, siguradong magiging kuryoso siya. Ang bantay ay isang matalinong tao. Agad niyang naintindihan ang hangarin ni Sergio at mabilis na sinabi, naiintindihan ko, huwag kang mag-alala, guro, hindi kita pababayaan. Matapos sabihin iyon, binalot ng gwardya ang vintage sword at nagmadali sa labas ng silid. Magandang kalagayan si Sergio ngayon. Masyado siyang matalino upang makamit niya ang napakagandang ideya. Pagkatapos, lumingon siya sa iba pang
mga gwardya at sinabi, pumunta tayo sa kuweba upang gumawa ng isang plano at maghintay para kay Miss Parker. 0 guro. Pagkalipas ng 2 minuto, 12. Dosenang mga gwardya ng hari na pinangunahan ni Sergio ay nagmamadali patungo sa kuweba. Gayunpaman, hindi nila alam na nang umalis sila sa bayan. Isang slim figure ang sumunod sa kanila. Mula sa 100 metro ang layo. Ito ay walang iba kundi ang Kendall. Mula nang matuklasan na si Sergio ay binigyan ng pamagat ng Great General sa South Cloud Imperial City, lihim na sumunod siya sa kanya. Sa daan, nais niyang gawin siyang paglipat ng maraming beses, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam ng lahat na si Kendall ay nawala ang halos lahat ng kanyang lakas. Kahit na sinusubukan niyang maglinang, hindi niya maibalik ang rurok ng lakas na kaya niya noon. Hindi malakas ang loob niyang manalo laban kay Sergio. Dagdag pa ron, mayroon mga 12 dosenang maharlikang gwardya sa paligid niya. Dahil doon, kailangan niyang sundan sila ng pasikreto patungo sa maliit na bayan. Nang nakita niyang nagpalit ng mga damit si Sergio at pumasok sa bayan, alam niyang may plano sila, kaya mabilis niyang sinundan ang mga ito, intensyon na banapin kung anong nangyayari. Sobrang maingat si Kendall, pinatili niya ang ligtas na distansya mula sa grupo bago siya maging sigurado kung ano ang pinaplano nila. Sa kahit saan, sa kalsada sa bungad ng gate ng Famed Sword Manor, ang maharlikang gwardya ay nakatayo sa grupo ng mga tao kasama ang anti-gang espada sa kanyang kamay. Ang bantay ng hari ay tinawag na Donnie. Ipinadala siya ni Sergio upang maakit ang atensyon ng Famed Sword Manor. Ang Famed Sword Manor ay hindi malayo sa bayan. May mga taong darating at pupunta sa kalye sa harap ng gate. Nang marinig ng mga tao ang isang taong nagbebenta ng isang vintage sword, maraming mga dumadaan na naisip na ito ay mga alagad ng Famed Sword Manor na nagbebenta nito, kaya agad nila itong pinalibot. Anong tibak iyon? Paano nagkakahalaga ng 1,000 ginto? Oo, tama ka. Ito ay isang sobrang presyo. Ito ba ay isang kayamanan na nakolekta ng Famed Sword Manor? Sinimula ng mga tao na hulaan, at mukhang proud si Donnie. Sa sumunod na segundo, tumingin si Donnie sa paligid at natawa. Ang anti-gang espadang ito ay kakaibang kayamanan. Nagkakahalaga ito ng higit pa sa 1,000 ginto. Dagdag pa ron, ang anti-gang espada sa Famed Sword Manor ay hindi kasing halaga kaysa sa akin. Hindi ako isang disipulo ng Famed Sword Manor, kaya huwag kayong magpakalat ng kahit anong kasinungalingan. Nang marinig ito, ang lahat ay umugang. Ang lakas ng loob niyang ibenta ang espada niya sa teritoryo ng Famed Sword Manor. Hinihiling niya ang kamatayan niya. Ang yabang mo, ang lakas ng loob mong sabihin na mas mahalaga pa ang espada mo kaysa sa Famed Sword Manor. Hindi ka ba natatakot na mapahamak ka ng mga salita mo? Sabi ng kung sino sa mga tao. Naiinis. Sa oras na matapos siyang magsalita, ang lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Tama, mayabang ka. Sa tingin ko gusto niya lang makakuha ng atensyon. Hindi galit si Donnie nang narinig niya ang mga sinasabi ng madla. Isa akong direkta at marangal na lalaki. Hindi ako ganoon magsalita. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, ipapaalam ko sa inyo ngayon, sabi niya, tumatawa. Kabanata 4515. Binuksan ni Donnie ang pakete at kinuha ang kanyang antigo na espada. Sa oras na hinugot niya ang antigo na espada, isang gintong ilaw ang biglang lumiwanag. Ang talam ng espada ay tumagas sa araw, at ang habi nito ay parang tubig. Nagpapakita ng marangal na aura kung gaano kabilib ito. Nang makita ang eksena sa harapan nila, lahat ng nasa paligid ni Donnie ay hindi mapigil ang mapasinghap. Napatigil silang lahat. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ng lahat ang kung anong sinabi ni Donnie ay totoo at walang kahit na sino ang sumubok na tumawa sa kanya. Gayunpaman, hindi nagpakita masyado si Donnie. Nanatili ang kanyang mata sa Famed Sword Manor. Sigurado iyon na ang sitwasyon ay inaakit ang atensyon ng grupo ng mga disipulo mula sa Famed Sword Manor.
Mabilis silang naglakad at sumigaw. Hoy, anong ginagawa mo rito? Mabilis na gumawa ng daan ang karamihan para sa mga tao mula sa Famed Sword Manor nang makita nila sila. Pagkatapos, may nagsabi, ang taong ito ay nagbebenta ng mga tebak. Dito, ano, may nang-ahas bang magbenta ng mga espada malapit sa Famed Sword Manor? Hindi ba ito masyadong mayabang? Naisip ng mga alagad. Ang nangungunang alagad ay sumimangot, lumakad, at ipinikit ang kanyang mga mata kay Donnie ng sabay. Sabay, nagbebenta ka ng mga espada. Dito, habang nagsasalita siya, tiningnan niya ang vintage sword sa kamay ni Donnie. Natigilan din ang alagad na makita ang tebak dahil ito ay talagang mahusay na kalidad. Hindi naman gulat si Donnie. Nagpanggap siyang katamtaman at sinabi, tama na. Nagmamadali akong kumuha ng pera. Kaya ibinebenta ko ito. May mali sa pinagmula ng iyong tebak. Sumama ka sa amin, sabi ng alagad. Sumimangot. Pagkatapos, hiniling niya sa kanyang mga tauhan na pangunahan si Donnie sa Manor. Sa Famed Sword Manor, nakaupo si Parker sa pag-aaral ng nakapikit ang kanyang mga mata habang nagpapahinga. Siya, bigla, isang disipulo ang mabilis na naglakad na may nahihirapang itsura sa kanyang mukha. Young Master, may nagbebenta ng mga anti-gang espada sa labas ng Manor. Sobrang kainahinala sila. Nahuli namin siya. Nang marinig ito, napahinto si Parker ng ilang sandali. Pagkatapos tinaas niya ang kanyang kamay at sabi, dalhin niyo sila rito agad. Opo, Young Master, sagot ng disipulo. At mabilis na naglakad palabas. Pagkatapos ng ilang sandali, ginabayan niya papasok si Donnie. Ang disipulo na may malamig at arroganting mukha ay sabi kay Donnie, ito ang Young Master ng ating Manor. Mas mabuting sabihin mo sa akin ang katotohanan, saan mo nakuha ang espada na ito? Yumuko si Donnie agad at sabi sa mapagkumbabang paraan, ako si Donnie. Ikinagagalak kung makilala ka. Young Master, nasaan ang vintage sword? Ipakita ito sa akin. Umupo doon si Parker at sinabi, nang walang pakialam, agad na binuksan ni Donnie ang package at ipinakita sa kanya ang vintage sword. Sa isang instant, ang buong pag-aaral ay natakpan sa isang gintong ilaw. Sa pamamagitan ng isang gleam na nagniningning sa kanyang mga mata, tumayo siya at tinitigan ang tebak. Hindi niya maiwasang magalit. Ito ay naging isang purple rank vintage sword, at ang pagkakagawa nito ay napakaganda. Dapat itong maging pambihirang. Sa susunod na segundo, pinigilan niya ang pagkabigla sa kanyang puso at tiningnan si Donnie, saan mo nakuha ang tebak na ito? Siya ay tumingin walang malasakit. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kaguluhan. Bilang Young Master ng Famed Sword Manor, marami siyang nakita na mga espada. Sa isang sulyap, masasabi niya na ang tebak sa harap niya ay hindi isang bagay na walang pag-aari ni Donnie. Gayunpaman, bilang isang piling tao ng maharlikang bantay, maraming bagay ang nakita ni Donnie. Sa oras na ito, hindi siya natakot ni Parker, ngunit nagkunwari pa rin siyang gulat. Ako, ito ay isang pamana sa pamilya. Kung nais mo ito, tiyak na mananatili ako. Nais ko lang nabigyan mo ako ng 800 at 20 ginto. Sa oras na matapos siyang magsalita, ang disipulo sa tabi niya ay hindi mapigil ang magalit. Sa tingin ko masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ang lakas ng loob mong gumawa ng negosyo sa babae ko. Umiling si Parker at sinenyasan ang disipulo na tumahimik. Sa sumunod na segundo, tumingin siya kay Donnie nang may kaunting ngiti at sabi mo na mula ito sa mga ninuno mo. Ang anti-gang espada ay hindi lang sobrang patag, pero mayroon din itong dragon na nakaukit dito. Halatang kayamanan nito ng maharlika. May maharlikang dugo ka ba? Ikaw ba ang tagapagmana ng maharlikang pamilya na kailangan ibenta ang mga espada nila para mapabuti ang kanilang miserableng buhay? Pagkatapos, naging malamig ang mukha niya at sumigaw siya, kung magiging tapat ka sa akin, hindi kita ipapahamak at baka mapatawad pa kita. Kung pipilitin mong matigas ang ulo mo, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit sayo.
To be continued.